Magandang umaga ho sa inyong lahat. Mukhang walang tao. Ulitin ko. Ito na nga ang minsan ay magandang umaga sa inyong lahat. Handa na ba kayo pagpalain ng Diyos? Siguro natandaan ninyo ang huli kong ibinahagi sa inyo. Yung 7 salita na bibitawan ninyo sa kaliwa at kanan ninyo. Tingnan nyo yung kaliwa at kanan ninyo. Yan. Natandaan nyo pa ba? Sino nakatanda noon? Ang unang word ay tagumpay. Tagumpay na kay Kristo Jesus ang buhay ko. Ulitin natin. Tagumpay na kay Kristo Jesus ang buhay ko. So, 7 words yun. So, ipapasa mo ngayon doon sa katabi. Tingnan mo yung katabi mo, kahit kagalit mo yan. So, sabihin mo, tagumpay na kay Kristo Jesus ang buhay mo. Tingnan mo, laging sa iyo naman ko, ibigay mo nga sa Kanya. Anyayahan po natin ang ating Diyos Ama na mangusap sa araw na ito. Ako po ay inatasan ng inyong mahal na Pastor James na magbahagi ng salita. Hindi man ako madalas na nandito, pero ang spirito ko ay nasa inyo. Upang kayo ay pagyamanin, palaguin, palakasin, at itaas ang iyong sitwasyon. Ang sitwasyon na yan ay upang ikaw ay maging pagpapala at pagpapala sa iba. Mangyayari lang yaon kung meron tayong Diyos Ama, meron tayong Panginoong Jesucristo, at meron tayong Espiritu Santo. So sabi ni Pastor James na magbahagi ako sa inyo sa araw na ito ng led by the Spirit. Sa Tagalog po yaon ay patnubay ng Espiritu Santo. Sabihin natin, patnubay ng Espiritu Santo. In English, led by the Spirit. Handa na ba tayo lahat? Tayo ay yumuko at punta tayo sa ating Diyos Ama. O Diyos Ama, inaanyayahan namin na ikaw ay maparito. Panginoong Jesucristo, salamat na ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Espiritu Santo, salamat sa bibitawan mong salita upang ito ay maging pagpapala sa amin at upang maging pagpapala kami sa iba. Sa araw na ito, kayo po ang maluwalhati, Ama. Jesus, ang pangalan mo lamang ang siyang maitaas, at Espiritu Santo, basbasan mo kaming lahat. Anoint us with your oil right now, with your Spirit. Anoint each ears to hear your word. It's your word, God, that will be released today. I'm just the servant to give the best for your children and for your church. Today, we expect good things from heaven. And everybody that will listen, they will, Lord, receive the blessing. And when they go out, they also pass the blessing. Have your way now. Have your way. Have your way.
Have your way. Holy Ghost, fill this place now. Fill this place now with your power and glory. I stand here as a servant. I stand here asking for your power in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Patnubay ng banal na Espiritu Santo, pag tayo na nasa Panginoong Hesukristo, hindi tayo perpekto na pagkatao. Tayo ay binabago. Kaya ikaw ngayon, nandito dahil binago ka ng Panginoong Hesukristo. Hindi ka nandito dahil fellowship, New Life Southwoods, Grant. Hindi. Ikaw ay nagpapatuloy na lumago upang pagpapalain at maging pagpapala sa iba. Dapat ang ating misyon ay dalhin ang mga kaluluwa sa ating Diyos Ama. Alam ko na ang New Life Southwoods ay gagamitin dito sa lugar na ito. Siguro maghahanap na tayo ng ibang lugar dahil hindi na tayo kasya dito. Palakpak sa Panginoong Hesukristo, hindi sa akin yun. Tandaan nyo, pag pumalakpak kayo dito, palakpak sa ating Panginoong Hesukristo. Sige, palakpak sa Kanya. Hindi sa pastor, sa Panginoon. Patnubay ng banal ng Espiritu Santo. Naisaad na sa Jeremiah 29:11. Jeremiah 29:11, 12, 13. May panukala ang Diyos sa bawat isa sa atin. Maging pastor, maging kayo na kanyang mga anak. Panukala na yaan na binigay ng Diyos sa atin upang tayo sa ating paglalakbay dito sa mundo, manalo. Panalo. Okay? Panalo. Hindi. Na lagi, although gagamitin ko yung manalo, mananalo. Mananalo. Panalo. So, ang sabi dito, sige nga, Jeremiah 29:11, 12, 13, pwede pa ba? Sundan nyo lang ako ha. At damhin ninyo ang Espiritu Santo na nangungusap sa inyo ngayon. Sinabi dito, for I know the thoughts that I think toward you, says the Lord. Thoughts of peace and not of evil, give you a future and a hope. Then, you will call upon me. Lagi dating dapat isa-isip at isa-puso na tawagin ang ating Diyos Ama sa pangalan ni Jesus
sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. And I will listen to you. Pakikinggan ko kayo. And you will seek me and find me when you search for me with all your heart. Buong puso, buong puso, buong puso. Hindi yung half-hearted. So dito sa panukalang ito, bibigyan tayo ng magandang kinabukasan. Maganda. Bibigyan tayo sa mga bagay na hindi ikakasama. Ibig sabihin, hindi ka mapapariwara, hindi ka mapapahamak, hindi ka ipapahamak ng Diyos. Hey! And bibigyan kanyang magandang kinabukasan. Good future. And pag-asa. Always hoping. Because in hope, there is always that faith, and faith cometh. Because you believe. Say, I believe. Huwag tayo na magkaroon tayo ng regret sa langit. Meron palang tinalagang blessing sa iyo na napakaganda dahil hindi ka napatnubayan o hindi ka sumunod sa patnubay ng Espiritu Santo, you missed your blessing. Napakaganda pa naman sana. Pag nanalangin ka, diringgin ka kagad. Dahil ang ating panalangin ay hindi masasabing sagutin kagad o hindi sinasagot o matagal sagutin, pero when the time you release your prayer to God, God listens. Pinapakinggan kagad yun ng Diyos. At kung hahanapin mo ng buong puso, siya ay matatagpuan mo kaagad din. Ako po ay nakabasa ng isang artikulo at may sinasabi dito. We are now entering a time period of unusual and sudden events that only those who have the revelation of the Holy Spirit will discern the seasons. Uso na ngayon sa bibig ng mga mananampalataya, sa mga born-again believers, sa mga nagkakaroon ng relasyon sa Diyos o minsan sa ibang reliyon, tanggap na rin nila na si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik. Sino ang babalikan niya? Ang kanyang simbahan. Sino ang simbahan niya? Sabihin mo, ako. Bakit ayaw ng iba? Ayaw mong balikan ka ni Kristo? Hindi ito laro ngayon. We are led by the Spirit. The reason why some of the believers ay wala na sa presensya ng Diyos sapagkat hindi nila tinanggap ang patnubay ng Espiritu Santo at sila'y napapariwara at sila ay wala na o minsan napipreso. But God, because of His goodness upon you, will always make way that you are led by the Spirit. Noong tinanggap natin si Kristo, maraming pangyayari na born again ka. Ano yung born again? Born again in the Spirit of God. Sa Espiritu ng Diyos, may Espiritu na pumasok sa iyo. You become now the temple of the Holy Spirit.
You have the discernment now to know ano ba itong mga nakakalat na mga balita, mga pag-aaral at mga impormasyon. Totoo ba ito o hindi? God is giving you discernment. Discernment. It's a gift. Huwag kayong magpadala kung anong sabi-sabi nila sapagkat ikaw ay na kay Kristo na. Ang iyong paniwala ay sa patnubay ng banal na Espiritu Santo. Hindi natin alam what will hit you, pero pag may mga bagay na hindi patnubay ng banal na Espiritu Santo, kaya tayo napapariwara at nawawala. Kaya malaki ang naging problema. May mga magagaling na preachers, anointed, lay hands, bagsak ka. Pero wala na sila. Ang delikado, iba ng pagtuturo. Ang tinuturo, ang tinatanggap, na wala ng impyerno. Lahat ay ligtas na. Kaya yung iba na ayaw na ganun pala, pupunta doon at doon na makikinig. Kaninong patnubay ka susunod? Sa Biblia may impyerno. Dalawa lamang ang pupuntahan ng tao pag namatay. Dalawa lang. Pag may Kristo ka at binuhay mo si Kristo, sa langit ka. Pag wala kang Kristo at hindi mo kilala si Kristo, sa impyerno ka. We don't play our faith, our belief in God right now. Hindi laro ang pagiging Kristiyano ngayong araw na ito o sa susunod na araw mo because we are supposed to be led by the Spirit of the living God. Sige, palakpak talaga para madinig ni Jesus. Sabi ko, hindi ako ang pinapalakpakan. Si Jesus. You are just stirred up now. Can you see why we need the Holy Spirit? Especially in making choices. Kaunting mali sa pagdidesisyon ng gagawin, mapapalihis tayo sa landas ng layunin ng Diyos. Napakalaking epekto sa ating buhay ang maling pagpili ng gagawin. Kahit tayo ay na kay Kristo na, may tendensiya na kung hindi tayo sumusunod sa patnubay, nagkakaroon tayo ng problema, pero hindi lang problema natin, problema ng ating pamilya, sapagkat napapariwara na tayo. We need to be led by the Holy Spirit. So paano natin gisingin ang ating espiritu sa paglakad natin dito sa mundo? To be alert to walk, navigate with Jesus. Gawing piloto si Jesus. Navigate in truth and revelation which is aligned in heaven so we can prepare. Say prepare. And overcome. Say overcome. What is coming to you, whatever will hit you, hindi pa natin alam. There is also a plan of the enemy that will destroy you because he came to kill, to steal, magnakaw, and destroy your life, and destroy your whole family. Ikaw nag-umpisa ang maging Kristiyano sa pamilya. Ikaw, dahil hindi mo sinusunod ang patnubay ng Espiritu Santo, hindi na susunod si mama, si papa.
Si ate, si kuya, dahil wala kang nakikitang ebidensya na ikaw ay Kristiyanong totoo. Why? Because we have to be led by the Spirit. Sabi mo, led. Patnubay ng Espiritu Santo ang kailangan natin. Meaning, our heart is willing to follow. Obey daily the leading of the Holy Spirit. 1 Thessalonians 5:4-5. But you, brethren, are not in darkness, so that this day should overtake you as a thief. You are all sons of light and sons of the day. We are not the night nor of darkness. Wala na tayo sa kadiliman. We are transferred from darkness, the kingdom of darkness, into the kingdom of light. Nasa kaliwanagan na tayong lahat. We have to tune in and listen, having ears to hear to the voice of the Holy Spirit. Mark 4:24. Then he said, take heed what you hear. With the same measure you use, it will be measured to you, and to you who hear, more will be given. Today, I am asking the Lord, Lord, bigyan mo pa, bawat isa lang mas marami pa na kaalaman. Mas marami pang gabay to be led and to be guided are almost synonymous. Magkapareho ang meaning. Noong na-born again ka, ang nangyari, there are changes. Changes in you. There are shifting in you. May pagbabago kagad. Shh! Kaya kayo nagpapatuloy dahil nararanasan ninyo na ang Diyos ang gumagabay sa inyo. Kayo ay may sagot na galing sa Diyos at patuloy ang patnubay na iyan na palago kayo ng palago, ng palayaman, ng payaman, na palakas ng palakas. Wala nang tatalo sa inyo sapagkat pag tayo ay na kay Kristo, pag siya ang inuna, problema'y kayang-kaya. Puso ay sisigla at ang lahat ng sisidlan ay sagana. There is a shifting that is going on. In your choices, our will, our decisions will be according to His perfect plan. Ako po ay nakapagtrabaho sa bangko ng 12 years and 7 months sa Bank of the Philippine Islands. I was hoping na maging manager ako. But prior to becoming a manager, God gave me the instruction to serve a man of God in New Life Christian Center, and that is Pastor Paul Chase. Ayaw ko po na magtrabaho sa simbahan. Ayaw ko. At mas lalong ayaw ko po na maging pastor. But leading, led by the Holy Spirit, led by the Holy Spirit, led by the Holy Spirit. 12 years in the bank. So I asked the Lord, fasting po ako. I go to the mission house, Korean mission house in Laguna, and I ask my wife, ano ma? Ready na ba tayo na ako magtrabaho sa church kaysa bangko? Maganda ang bangko. Kada Disyembre, may regalo sa mga kliyente.
Ano ba ang nasa puso mo sa ganun? Be led by the Spirit of the living God. So the Lord says, serve the man. I serve and became a pioneer of New Life Christian Center from the beginning up to the end until I retired 2023. For 32 years, I'm a retired pastor of New Life. But I'm still given the privilege to do ministerial work. Nag-celebrate ang New Life ng 34 years last Sunday. 34 years na po ang New Life. At I think, as what Pastor James shared to me, magpa 5 years na ang New Life Southwoods. Hallelujah! Ready ba kayo na Sorry. Kulang si Pastor James, 6 years. Hindi, biro lang po. Siya ang pastor, kayo talaga. Magrespeto kayo sa pastor. Be led by the Holy Spirit. Respect your pastor. I became a volunteer, ministry volunteer, hindi ako pastor nung pumasok sa New Life. I was the accountant. I count money. Money. Supernatural blessing. Money. Sabi ko, lagi na lang ako nag-account ng money. Yung money ko, Lord. You just have to wait. It will just come. So then, from the ministry volunteer, then becoming an ordained pastor, that's where I have my brother here, Rolly, with me. He was also faithful. Pastor James was a partner in me in preaching the 3 o'clock service. I'm still doing the ministerial work right now. He shifted our mindset. Itong utak natin, shifted. Shifted ito. This is in Romans 12, 1 and 2. Renewing our mind to have proper, pleasing, perfect will. Proper, pleasing, and perfect will. Pag tayo ay nangutang, dapat nating bayaran. Kung may utang pa kayo, bayaran ninyo para tuloy-tuloy ang regalo ng Diyos sa inyo. Huwag niyong takasan. Huwag niyong takasan. If you don't have nothing to pay, led by the Lord, Lord, show me the way that I can pay. Baka bibigyan kayo ni Lord ng negosyo. Kung may peanut butter, wala pang gabi butter, baka kayo ang the first one to discover gabi butter around the world. Then your response. How do you respond? Paano ka ngayon nagre-responde bilang Kristiyano? Sa traffic. Magmumura, lalabas pa rin ang mura sa bibig nyo? Kinat kayo, mura pa rin? May nakaharang sa iyo, mura pa rin? Shift. Shift. Mind, shift and respond. How do you respond? You have to walk humbly. Magpakumbaba ka, kapatid.
mapakumbaba ka kasi pag nagpakumbaba ka, God will promote you. Pag mataas ka, babagsak ka talaga. Babagsak ka talaga. At ikaw lang mag-isa. Stay humble. Love mercy. Learn to forgive. Pag may kasalanan sa iyo, kung alam mo lang, pastor, ang ginawa nito, learn to forgive because if you don't forgive, God will not forgive you. Hindi ka rin patatawarin sa Diyos. Pag hindi tayo marunong magpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Hindi mo lang alam, pastor, kung paano ako niloko niyan, kung paano ako ninakawan niyan, paano ako binastos niyan, paano. But can you forgive? Because if you forgive, God will forgive you. Be led by the Spirit. Do justly. Seek first His righteousness. Alam niyo po, binigay na ng Diyos lahat sa atin. All the blessing. If we seek Him first and His righteousness, all the things of the world is yours. Ask for it. Nahirapan kang maglaba, ayaw mo na maglaba ng magkuskus-kuskus ng kamay, then, God, give me washing machine. Kung lagi kang nagre-rent ng bahay, rent dito, rent doon, rent sa kabila, rent sa harap, rent sa taas, rent sa magkabilaan. How about, Lord, give me a house now. Pero, yung ano na yun, yung parte ng paghingi na yun, don't just say, Lord, give me a house. Saang house? Pwede may house sa dagat. Pero hindi pa ako nakakakita ng house na nasa taas sa langit. Pwede sa tree. So pag nag-ask ka, led by the Holy Spirit, Lord, give me a house and lot na nasa lupa. Be led by what God wants you to have. Living by the Spirit. And every time He whispers the truth, know the truth, and if you know the truth, it will set you free. Pag alam mo ang katotohanan, it will set you free. That's why it says that he who the Son set free is free indeed. Yes, amen! I'm free to serve the Lord. Yes, you're free if you know the truth of why you are free. And when there's confusion that hits you, gulong-gulo ang isip mo, He will bring peace, peace whose mind stayed in you and trust in you when situations are chaos. Ang kapayapaan ng Diyos ay mananahan sa inyo. You will be led with the peace of God. Jesus says, I have lived my peace to you. Not the world giving you peace, but my peace. Ang totoong kapayapaan sa mundo ay hindi pamaraan sa mundo. Ang totoong kapayapaan sa mundo ay galing kay Jesucristo. Binigay na ni Jesucristo, peace I live with you. Kung maguluman ang surroundings mo, ang community mo, whatever you see in chaos, God, give me peace. Kung sa bahay, walang peace, puro war, Lord, give peace to my home.
na sana sila mama at papa ay hindi unahan kung sino mananalo sa debate. Tapos na po ang eleksyon. Nanay at tatay, tapos na. Huwag na tayong magdebate. We have the peace that transcends all understanding that will guard our heart and mind in Christ Jesus. Sabihin mo yang sa katabi mo, galing sa iyong puso, peace be with you. Sa kabila, peace be with you. Minsan na lang natin yan sinasabi, but we have to, every time we have to face each other, say, peace be with you. And also with you. Di ba, Jen? Peace with you, Jen. Thank you. Ipasa mo rin yung peace. Huwag lang sa, ay, may peace na ako. Salamat. Bahala ka na. We should walk in the Spirit and be guided by Him daily. Galatians 5:16 and 25. We should walk, lumakad tayo ayon sa Espiritu and be guided by Him daily. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. If we live in the Spirit, let us also be led in the Spirit. Kung tayo ay namuhay sa Espiritu, tayo din ay patnubayan ng Espiritu Santo. Sino ang gumagabay sa inyo? Sino ang pumapatnubay ngayon sa inyo? Huwag sana kayong magkamali. Especially na those who are wanting to get married, na naghahanap ng partner in life. Huwag niyong pilitin. Sabi ng Panginoon na, be led. Sabi ng Panginoon, do not be yoked with unbelievers. Huwag kang magpakasal sa hindi ka pananampalataya. Pastor, gwapo eh. Ang gwapo hindi nakakakain. Maganda, pastor eh. Hanggang dyan lang yan. Pagdating ng 60 years old yan, yung pagiging sexy niya, magiging siksik. Siksik. Kaya yung iba iniiwanan kasi siksik na masyado. Hindi ganun. Pag minahal mo siya, ano man mangyari sa kanya, till death do us part, honey. Hindi kita iiwanan. Hindi kita maiiwanan. Be by continuously seeking the presence of God. Sa bahay, Lord, bigyan mo akong presensya sa araw na ito. Amen. Dahil hindi maganda ang aking paggising. Then the presence of God will be there. Filled with the Holy Spirit. How to live by the Holy Spirit. Be continuously seeking the presence of God as we communicate with Him through diligent prayer. As believers, we should bear fruit. Bear fruit. 5:22-23, Galatians. Kailangan tayo mananampalataya, tayong lahat dito, dapat meron tayong produkto at makikita sa atin ang bunga ng Espiritu Santo. Bunga. Say bunga. Ano ang mga bunga? Basahin. Against such, there's no law. Walang law dito.
ito ay ang pagbabago ng Espiritu Santo sa inyo. All this bunga ay dapat makita ng kasama natin sa bahay. Yun born again yung si kuya wala namang anong wala ni kuya? Walang self-control Laging nagagalit, galit. Nasaan yung self-control? The reason why we have to bear fruit so that we can be a blessing to them. The fruit is seen in us. And how will that be produced if we are led by the Holy Spirit? Wala kang pasensya? Ask for patience. At marami kang darating na patient. You want patient? Marami kang patient. Darating, marami kang aalagaan. Ano ba naman ito? Ang dami nito. Si Lelang, lumisan na. Ito naman ngayon, isang Lelang, namatay na. Isang Lelang, isang lulong, lalang. Why? Patience. Say patience. Pasensya ka. Ikaw ang pinili ng Diyos. You were called and you were chosen to have patience. And you are a blessing to them. Kaya sila si Lolong, si Lilang, si Lalang, tutulong, sila lahat na nadala sa Panginoon. At doong lumisan sila, inaantay ka nila. Hindi ibig sabihin gusto kanilang mamatay. Gusto kanilang pasalamatan. Salamat, Ineng! Na born again ako! Hindi ibig sabihin na mamatay ka na rin. What benefit do we have? And don't quench the Holy Spirit. Huwag mo siyang i-quench. Huwag mo siyang i-extinguish. Yung parang, nandyan na namang espiritu. Saan na yung fire extinguisher ko? Shhh! Huwag mong paalisin ang espiritu kasi ikaw ay binibigyan ng gabay ng ating Panginoong Jesucristo. Gumamit lang. Kasi pagkatapos ni Jesucristo, dumating ang Espiritu Santo. Nandyan ngayon ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay nating lahat. Noong naipanganak tayo, noong na-born again tayo, noong na-reconcile back tayo sa ating Diyos Ama, when we were reconciled back to Father God, there are three things that was restored. Number one, your identity was changed. In John 1:12, as to many who receive Him, He gave Him what? The right to become children of God. Pag may nagtanong sa inyo, huwag kayong magatubili. Ano ka na ngayon? Anak ng Diyos. Ano? Ang kilala ko lang anak ng Diyos, Jesus. I am a child of God because I am believer. As to many who receive Him, He gave Him the right to become children of God. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo ang mukha niya. Mukha ni Jesus. Hindi yan marunong magmarites, magchismis, mangaya, mag-inggit. Hindi. Dahil ang nasa kanya ay si Kristo, nananahan sa kanyang puso. At ang banal na Espiritu Santo ang siyang gabay ngayon niya. That's why there is what we call shift. He will direct us. Alam nyo, ang importante sa konsepto na ito ay maraming bagay. Sa katotohanan, because the Holy Spirit give us the truth. Ano ba talaga totoo? Darating ba si Jesus o hindi? Wala pa. Bakit ang tagal?
Hindi naman kayo ang Diyos Ama. Ang Diyos Ama ang siya magsasabi kung kailan. Ang importante sa atin ay tama ba ang ating puso sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo. He will direct, tamang direksyon, tamang daan. He will give us spiritual gifts para magamit dito. Magtugtog kayo. Kung meron kayong mga talento sa pag-awit, umawit kayo. Magdadagdag pa tayo ng pang-anim na service. Natatawa kayo. Baka kayo yung tumawa na, baka ako yung gagamitin sa alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ang service. Mag-ready kayo! Because God, if He calls you, He will also treat you well. Be involved! Oras na natin lahat to be involved in the church. Be empowered, kakayahan, kapangyarihan, to preach the word, share the word, sing the word, pray the word. And most of all, He assured us, kasiguraduhan us of our hope in heaven. Kaya noong tayo ay bumalik sa ating Diyos Ama, tatlo yung T ang nangyari. He changes our identity. You were now called as children of God. Tingnan mo yung katabi mo. Anak yan na ng Diyos. Tingnan mo. Ba't ayaw nyo tingnan? Kasi inaaway kayo. Ngayon, baguhin na ninyo. Be led. Patnubayan kayo ng Espiritu Santo. Ayaw nyo humarap sa inyong mga asawa dahil makulit. Ako din makulit eh. Kaya lagi akong sorry ma, sorry ha. 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 Change our identity. You are now sons and daughters of God. Tingnan nyo, hindi kayo tumatanda. Tingnan nyo yung katabi nyo, hindi yan tumatanda. Kasi na kay Kristo na yan. Though we are wasting day by day, but our spirit is renewed also day by day. Then, from eternity, from what we call identity, He gives us now the authority. Because Jesus, before leaving planet Earth, He said, I have been given the authority in heaven and on earth. And I will give it to you. On Luke 10:19, He says, I will give you power, authority against the enemy. Who's the enemy? The demonyo. Si Satanas, si Istas, si Barabas, Judas. You were given all the authority to trample the snakes and scorpions. And you will not be harmed. Are you listening? And you will not be hurt. You will not be harmed. You will not be hurt because of the authority. And the last that He gave you is eternity. Tandaan, walang Jesus, delikado. It's only by accepting who Jesus is as your Lord and Savior. And when you have that, you are assured of eternity. So we have changed our identity. We have now the authority. And we have eternity. Alam niyo ba, sa John 14, ito yung binabahagi ko lagi pag lumisan ang mga senior citizen. Sapagkat ako po, ang huli kong in charge ay ang ating mga seniors. I'm so blessed in this church because the seniors were given importance here. Ang lagi kong sinasabi sa kanila,
Thank you. Oh, tapos na ang ministry, tapos na ang word, tapos na at magkakainan. Okay, bago kayo umuwi, ano yung aking message, mga lolo, lola? Hindi natin alam ang petsa ng ating paglisan, pero nakakasiguro na tayo sa ating pupuntahan. O sige, palakpak talaga. Yung hindi pumalakpak, hindi pa sigurado. Hala, palakpak. Ako sigurado na ako eh. Kahit anong oras. Because I know I step into what is called power, reality, and blessing. Today, we should be led by the Spirit as children of God. We are guided and influenced by the Holy Spirit and have complete submission and reliance on His direction in our daily lives. No longer driven by personal desires or pressures. It is our aspect of being in our Christian faith, showing spiritual transformation. May pagbabago. Iyang katabi niyo, may pagbabago na ba? Kasi pag may pagbabago, laging patnubay ang Espiritu Santo. You are always led by the Holy Spirit. Hindi sa sarili mo at hindi sa demonyo. Hindi ka na dapat makinig doon. At hindi ka rin makinig sa sarili mo. You are led, patnubay ng Panginoong Jesucristo. Ang kailangan natin dito sa mundo. Patnubay, sabi natin patnubay. We should be led by the Spirit. Living a life guided by the Holy Spirit. Ibig sabihin, may gabay. Pag hindi nyo alam ang desisyon, pag hindi nyo alam ang sasabihin, Holy Spirit, ano po ba ang sasabihin ko dito sa taong ito? Holy Spirit, saan ba ako pupunta? Kasi ang lahat ng led by the Holy Spirit, aspeto ng ating pagkakristyano. Sometimes, there are people who give testimony na sasakay na lang siya sa eroplano, pero sinabihan siya ng Espiritu Santo, huwag dyan. Lord, nandun may ticket. Huwag kang sumakay dyan. And sad to say, na-crash yung eroplano. Hindi siya kasama. Even in small things, yung sing-sing ng asawa ko ay na-misplace yan, nawala. Sing-sing. Masasabi na hindi naman, wedding ring ba yun or whatever. Saan ko ba nailagay yun? Saan ko ba nailagay yun? Lord, saan ba? Saan ba? Alam mo yun, sa hindi mo inasahan kung saan. Doon, di ba sa lababo, meron niyang drainer? Naka-attach doon. Mabuti hindi nahulog. Sabi ng Holy Spirit, punta ka sa kusina. Tingnan mong lababo. Nakasipit siya doon. Pagtingin niya, nandoon ang kanyang sing-sing. In just that small things. How about the big things in your life? Kanino ka humihingi ng patnubay? And that's why we have hope, we have success, we have good future, we have everything in the Lord. Pag hindi nyo pa, mayroon pa kayong gustong maranasan, Holy Spirit, sa pagising nyo sa umaga, patnubayan nyo po ako na maging maayos ang trabaho ko sa araw na ito. Jesus is not here, but the Holy Spirit came in. It's the Holy Spirit who's gabay sa ating buhay upang tayo ay mananagumpay up to the end. Let's bow our heads and let Jesus now touch you. Ang gusto ni Jesus ay totoong tinanggap na natin siya sa ating puso.
Importante yaon eh. Diyan nagsisimula eh. That we are reconciled back to God. And this, I would like to challenge you. If you haven't received Jesus as your Lord and Savior, this is your time. This is your moment. This is your direction. Lift your hands kung hindi mo pa tinanggap si Jesucristo at nabanggit sa inyong bibig, Lord, Ikaw na ang Panginoon at pag-asa. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ikaw ang aking tagumpay. Lift your hands now because the Lord is watching your hands. If you want to receive and be reconciled back to God, your identity, your authority, and eternity is yours. Lift your hands if you want to receive Jesus today. Lift it higher. Lift it higher because Jesus is watching. Don't be ashamed. Say this prayer right now. Panginoong Jesus. Louder. Panginoong Jesus. Nasumpungan ko ang iyong salita. Tinatanggap ko ito ng buong puso. Binubuksan ko ang aking sarili. Patawarin mo ako sa lahat kong masamang ginawa. Pumasok ka. Pumasok ka. Pumasok ka. Dinideklara kita ngayon. Aking tagapagligtas ng aking kasalanan. Ikaw na ngayon ang Panginoon ng aking buhay. Ako ngayon ay iyong anak na. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Today, the Holy Spirit is ministering to you. If there are things that you need an answer, let it be that you are led by the Spirit. If there's something urgent, if there's something important in your life, and para kang napreso at hindi mo na alam paano didiretso, I would ask, if in case, stand up because I want to pray that anointing prayer that the Holy Spirit will lead you again and you follow. Stand up because the Holy Spirit anointing will flow in here right now. Hindi mo na alam ang gagawin sa iyong anak, sa iyong pera, sa iyong negosyo, sa iyong mga minamahal, sa paikot mo, sa kapitbahay mo, sa lahat ng pangangailangan ng buhay mo, sa nangyayaring gulo, sa mga confusion in your mind. Stand up now because Jesus is willing to help you. Stand up. Stand up, yes. Maging totoo lang tayo. Totoo na ito eh. Totoo na ito. Stand up. Huwag tayong mahiya. Dahil ang patnubay natin ay galing sa Panginoong Jesucristo. Jesus is here. Jesus is here. Jesus. They are standing up and hoping that they will not forget that they are to be led by the Spirit of the living God. God, touch them now. Touch them now. Touch them now. Ano man ang sitwasyon, kondisyon, sirkumstansya ng kanilang buhay na kailangan ng desisyon, I ask you, Jesus,
touch them. And Holy Spirit, starting today, let them. Let them. Ang dalangin ko, patnubayan mo, Yesu Kristo, patnubayan mo, Yesu Kristo, sa bawat tumayo, alam kong may gagawin ka. Gabayan mo, araw-araw, manalangin sila't sagutin mo. Hahanapin ka nila at matatagpuan ka. Kaya sa araw na ito, sila'y tumayo. Kailangan nila ang patnubay mo, Jesus. Touch them now. Touch them now. Give the right direction. Give the truth of your word. Let them find the solution according to your plan. I pray today, as they will come into a point na patnubayan sila, these people standing right now will receive your good success. In the name of the Father, in the name of your Son, and in the name of your Holy Spirit. Now, those who are standing, say this word, I receive my answer, Lord. Starting today, you will lead me by the Spirit. And I claim the answers. And help me grow. Help me grow. Help me grow in you. In the name of Jesus, my Lord and my Savior. Amen and amen and amen. Thank you. God bless you all.